Kain po. Okay, nandito pa rin po tayo sa harap ng Office of Vice President. OVP dito po sa Boracay Mansion, yung tinatawag nila Boracay Mansion dito po sa Quezon City. As you can see, kanina umaga po tayo dito at talaga pong nagsuswell na po yung mga tao nandito at kumpleto naman po yung ating press. Meron na pong mga pulis na nandito just to keep peace. Sabi naman nila okay lang naman daw na nandito kami at actually they're just here for also our protection. So okay naman. Go PNP. Go. So, tanghali na rin po. Kaya lang talagang dumadami pa rin po ang tao ngayon. Dapat pinapunan si Diwata eh. Parang di na sa taong-taong. Hindi, kaya mo na siya. Ha? Hi. Pag may lumabas, oo, nakabala kaya tinanggal ko sa akin. Magtatanong sila, madami naman tao. Kung po sila. Ay, andito po kami sa Boracay Mansion as of now. Medyo marami na rin pong tao. Marami pong press. At marami pang dumarating. Yung Boracay Mansion po, ito yung tawag ko kasi Boracay Mansion. Ito yung kusina po ni Vice President Leni Robredo. Actually, hindi ko dapat tawagin Vice President no? Dahil hindi siyang Vice President natin dahil alam naman natin na may electoral progress pa, diba? But just the same, kaya kami nandito dahil dun sa ginawa niyang voice sa video na mensahe niya para sa UN. Para sa atin kasi foul na foul po yung ginawa niya, di ba? Ang tulad ng sinabi ko kanina, siya yung second highest official of the land. At para magsalita siya at sirain niya ang Pilipinas, mabuti sana kung totoo yung mga sinasabi niya. Puro kasinungalingan yung sinasabi niya. Para naman yung sabihin sa atin na ano ba yun, palitulo. Alam naman natin kung anong ibig sabihin nun, ba? Para naman sabihin niya na huhulihin ka pagkatapos pag hindi mo nahuli, yung dapat mong hulihin, ang ipapalit yung kamag-anak mo, kapatid mo, o magulang mo. Diba, napakalaking kasi nangyayari naman. Tapos yung sinisigaw niyang EGK, ang ganda yung EGK naman. Alam naman natin under investigation lahat yan, di ba? So, tsaka hindi naman 7,000. I mean, we came up with stats, tsaka yung figure na 2,100 encounter na under investigation pa hanggang ngayon. So, talagang paninira. Sabi mo nga ng Malacanang, alam na namin na talagang destabilization na ang gusto nila. Teka, papakita ko lang sa inyo yung mga maganda. Tapos sa kabila. Pakita ko ng boss ko. Ano Facebook na yan nandiyan ka pala
Ayan. Ito yan. Hindi pa ho tayo masyado marami ngayon at this point. Pero nagbi-build up na yung ating crowd. Hindi naman siguro kailangan na... Wala ho kasing plano-plano ito, no? Ito yung mga tao mga hindi na makatulog dahil dun sa inis na nangyari, no? Tapos sinabayan pa nila ng impeachment para kay Pangulong Duterte. So, actually ngayon ko lang ginawa rin to. First time. Dahil sa inis, dahil ilang araw na akong, ilang gabi na rin ako hindi nakakatulog sa inis, di ba? So, nag-update po ako the whole day kung ano po mangyayari dito. Nag-uumpisa pa lang po kami, kararating lang po namin. Pero maraming yung press na nandito ngayon, kompleto sila, ang ABS, CNN, Inquirer nandito, TV5, at marami rin yung mga writers na nandito. Ay gusto mo tayong interviewin. So, sabi ko, medyo mayami ang konti dahil unahin ko muna ang aking mga kaibigan. Hi! Hi! Oo. Ang GMA pala nandito na rin. Oo. Oo, sandali lang ha. Wait lang. Oh, sige. I'm doing it. Oo, nagpa-face. Okay, that was GMA for interview lang sana. So, anyway, sige. I'll give you some updates. Alam mo, ang gusto ko lang sabihin, yung protesta natin no matter how big or no matter how small, ang importante nasasabi natin, na-voice out natin kung ano yung mga gusto natin, ano. Not for a show, not for anything else, not for a press or anything. Kaya lang yung nasa loobin natin na dapat at least nasabi natin, naisigaw natin na mali yung mga ginagawa nila. Kami gusto namin manahimik. I mean, we're fighting. I'm fighting for the future of my children, di ba? At hindi naman pwedeng gano'n na binababoy na lang nila ang gobyerno. Nanalo si Duterte, fair and square, okay, sa eleksyon. So, bakit hindi nila supportahan muna? Bakit may destabilization plot na nangyayari? Dahil ba hindi nila matanggap ang pagkatalo nila no last election? Or may mga gusto silang pagtakpan? Yung mga corruption siguro, yung mga nangyari before, di ba? Or sabihin na natin yung mga corruption na hindi pa natin nasusolve kung saan talaga nagpunta yung mga ninakaw nila. So, syempre nga naman, kung sila pa rin ang gobyerno hanggang ngayon, absuelto na sila. So, hindi naman natin papayagan yan. Ngayon na lang tayo nagkaroon ng chance. At ang chance na lang natin talaga ay si Duterte na para linisin itong ating government. Pag narinig ka, sabihin mo. So anyway, mag-update ako sa inyo. Mayang konti. At dito na rin ho kami manananghalian. Ito na yung lunch. Magla-lunch kami pero hindi pa namin alam kung ano magiging lunch. Siguro wala naman kami mga baon. Dahil as we said, walang plano-plano ito, di ba? O, mamaya ulit. Well, as early, I'll tell you, yesterday over lunch, our volunteer lawyers have already started to sit down, and we are now starting with the case building measure. We're doing the case building already, so that we can put into an impeachment complaint, hopefully by the resumption of Congress this coming May. And we can ask even Speaker Alvarez himself, to sponsor or to sponsor the impeachment complaint. Mas maganda nga sa amin dahil I already have gotten around 300 people who wants to sign the impeachment complaint. At kung hindi ako nagkakamali, itong mga tao rito, gusto rin pumirma ng impeachment complaint. Nakasisira sa imahe ng bansa ang ginagawang ng mga kritiko ng Administrasyong Duterte.
Kabilang na dito ang video message na ipinadala ni Vice President Leni Robredo sa United Nations Commission on Narcotic Drugs kung saan pinuna nito ang kampanya ng pamahalaang Duterte laban sa ilegal na droga. Nagbabalik si Sweden Velado. Muling binweltahan ng Palasyo ng Malacanang ang impeachment complaint kay Pangulong Rodrigo Duterte na inihain ni Magdalo Representative Gary Alejano. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang naturang kampanya ang maituturong sanhi ng mga hindi magandang reaksyon at panawagan ng European Union Parliament. Dawit din maging ang video sa United Nations na nagbigay ng hindi magandang imahe sa pambansang pulisya. Ang tinutukoy ay video message na ipinadala ni Vice Presidente Leni Robredo nito lamang 15 ng buwan para sa ika-60 pagpupulong ng UN Commission on Narcotic Drugs kung saan nabanggit ni Robredo na umabot na sa 7,000 ang bilang ng mga napatay bunsod ng summary executions at patuloy pa itong tumataas dahil pa rin sa kampanya kontra iligal na droga. Gayong base sa tala ng PNP Directorate for Operations, aabot sa 2,500 ang bilang ng napaslang sa anti-illegal drug operations mula 1 ng Hulyo 2016 hanggang 24 ng Enero 2017. Ang nalalabing bilang na mahigit 4,500 ay murder cases na pwedeng kasangkutan ng road rage murders at crimes of passion. Ang numerong binanggit ng pangalawang Pangulo ay kabuuan ng bilang ng krimen sa bansa. Ayon kay Abella, bagamat malayang maghayag ng saloobin si Robredo, dapat din siyang maging maingat sa mga bibitiwan niyang salita upang hindi ito magresulta sa mga mapanirang alegasyon. Para sa PTV News, Sweden Velado. Ipinahayag ni Senador J.V. Ejercito na hindi makatutulong sa bansa ang anumang pagpaplanong pabagsakin ng Administrasyong Duterte. Aniya, maliwanag naman na maraming Pilipino ang sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at patunay nga dito ang resultang nagdaang eleksyon. May report naman si Joy Gumatay. Ikinalulungkot ni Senator J.V. Ejercito ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte mula mismo sa isang kinatawanang mababang kapulungan. Ayon sa mambabatas, hindi nakakatulong sa bansa ang pagpaplano ng pagpapatalsik sa presidente, kayong binigyan siya ng matinding suporta at malinaw na mandato ng taong bayan noong nagdaang eleksyon. We support the president because he was given the mandate by the Filipino people. So we are supportive of this administration, but we still maintain our independence. No, if we see something irregular or we see something wrong, we will also criticize. Umaasa naman ang mambabatas na hindi tuluyang magiging hadlangang politika sa pagtutulong-tulungan ng mga opisyalis ng pamahalaan, lalo na ng dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Dagdag pa ni Ejercito, ramdam na ramdam niya ang sinseridad ni Pangulong Duterte at Vice President Robredo sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin sa taong bayan, kaya naman magiging mas mabilis ang paglaban sa mga problema ng bansa sa droga, kriminalidad at kahirapan kung masusolusyonan ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang partido. I'm hoping that one day they'll both realize that, you know, it will not be healthy for the top officials of the land to not to be united. Binigyang diin naman ni Ejercito na sa kabila ng mga political imbalances sa Kongreso, mananatili siyang nakatutok sa kanyang mga priority projects tulad ng pagpagawa ng railway system sa Mindanao at ang pagbuo ng isang full-fledged housing department na tututok sa pagpagawa ng mga kinakailangang pabahay para sa mga Filipino informal settlers. Para sa PTV News, Joy Gumatay, Davao City. Meanwhile, former UN General Assembly delegate Michael Francis Acevedo Lopez also assailed Vice President Robredo for misrepresenting millions of Filipinos. According to Lopez, he was making an urgent appeal on behalf of each and every Filipino grossly misrepresented by Robredo in the video message and reporting to the world that she failed to report to the Philippine authorities. Lopez noted that Vice President Robredo wants only to paint an impossibly grim image of the Philippine situation, if only to attract international attention and action with unfounded claims and unsubstantiated allegations. He said Robredo has not only embarrassed our country, she has betrayed the public trust and committed socio-economic sabotage, both punishable under Philippine laws. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan pong sumali at sumuporta sa mga rally na ginagawa
para pagpakita ng suporta sa aming dalawa ng President Duterte. Ako po si Bato. Nagpapasalamat po sa inyo. Diyan na lang po kami kumukuha ng motivation at lakas sa aming mga kasalukuyang ginagawa ngayon. Yung inyo pong kapulisan ngayon ay mas lalong ginanahan, magtrabaho at handang iaalay ng aming mga buhay para lang dito sa ating ginagawa sa war on drugs. Salamat po sa inyong suporta at sana po ay patuloy po ninyong suportahan ang inyong kapulisan at ang buong gobyerno ng Pilipinas para sa ating laban kontra sa droga. Maraming salamat po. Diba? So, let's use all of that knowledge to help our country. Now, something personal naman, laki ako ng Cagayan de Oro. Hindi ko man kilala si President Duterte. President Duterte was like, nababasa ko lang sa newspaper. Diba? At saka sabi ko nga, ano naman ito? Parang cowboy, diba? Kaya lang yung time na talagang itong election, almost desperate na ako na ano ba talagang mangyayari sa atin if we don't elect a good leader. So doon naman nagsimula sa Facebook, yung relative ko naman si Peter Lavinia involved. So unti-unti akong volunteer hanggang sinabi nila, social media director ka. Sabi ni Sir, basahin ko muna po. Marami po kayong comments. We are live, 134 viewers. Okay. Wow. From Abby Malmstrom, watching from Stockholm, Sweden. Maris. Wow. Nasa likod mo. Yes. We support President Duterte from Lilia. Sige. Gagawa daw po ng Twitter is Esther Orongan. We support Duterte. DDS supporter from Canada, Floribel Cuesta. Paano gagawin ang Twitter? Hi, Sir Lavinia from Lydia Abinglac. Hello. Watching from London, we support President Duterte. Mabuhay ka, Digo. Ikaw na talaga. Duterte all the way. DDS from Lipa, Batangas. Sayang, hindi ako nakapunta. Nandito pa naman ako sa Tokyo. Salute Mr. Pampi Lavinia. Thank you. We support President Duterte. Appreciate what you have had said. God bless you always. No, Tegralis, yes, sa Pedro. Walang tigil yan. Walang tigil Hello to Dutertistas all over the world. So anyway, again, yun lang naman, di ba? So let's continue to be active in social media. Let's get organized. And let's learn from other countries so we can use that knowledge to let's try to make our country great. Diba? We have a chance to do it. Diba? Imagine mo dito sa Japan, hirap-hirap silang mag-Ingles. Diba? Tayo lahat, marunong. So, we have our strengths, but we also have a lot to learn from Japan, and they've been good friends to us, and from what I've heard, they're treating you well here. So, iba na in love pa at nag-asawa ng Japanese. Including Sa Korea, di ba? Ang Korea dati, mas mayaman pa ang Pilipinas. So, I lived in Korea for 6 years. So, ang ginagawa pala nila sa mga estudyante, nag-aaral sa ibang bansa. sa Pilipinas, marami. Pilipinas, Amerika, ganun. Tapos, hindi sila nagtrabaho abroad. Bumabalik sa bansa nila, doon nila ginamit yung nila. So, tayo naman, baliktad. Nag-produce tayo ng mga mauat ng mga estudyante. Pagkatapos sa kolehiyo, nag-abroad. Ang naka-benefit ng alam natin, kaalaman natin is may ibang bansa. Yeah, pero iba na yung Tatawagin na ngayon. Iba na ngayon yung Babalik mga na yun. OFWs ngayon, no? They care about the Philippines. And Yes, actually, just because nandun ka sa abroad doesn't mean you don't love your country. Yes. Hindi ako dyan na iniwanan mo yung Pilipinas. Hindi. Kasi natural lang naman na isang lalaki, isang babae would want the best for her family. And if she can earn more, I don't see anything wrong with that. Importante lang is you still continue to love your country, you vote. If you can vote, you're qualified to vote, you vote. And you do what you can to help. Kasi parang kayo na rin yung sales people ng Pilipinas, di ba? Parang I don't think of it na
I hope someday umaalis yung Pilipino not because of necessity, but to conquer the world. Diba? To conquer the world. Travel na lang. Okay? So, thank you very much, mga Dutertistas. I'll read your comments later, and thank you again, all of you solid supporters. Si Maris, pati anak, tatay, asawa, asawa pala si Chris, di ba? Thank you. Yung iba galing pa Nagoya, Tokyo. Kawasaki. Saitama. Saitama ke. next time, I'll let you know earlier. Alright. Next time Thank dapat you. sa ano tayo?